Matapos irekomende ng Demon Queen kay Lord Swaldo na gumamit ng teleportation hub, dumating sila sa Laez. Pagkalipas ng kaunting panahon, tinanong ni Mr. Devourer, dito ba matatagpuan ang transportation hub? Tiniyak ng Demon Queen sa kanya na ang Laez ay isang perpektong lugar para makakalap ng impormasyon. Bagamat nag-aalinlangan si Mr. Devourer kung matatagpuan niya si Rene doon, alam niyang ito ang pinakamagandang simula para maghanap ng mga lead, lalo na't hindi rin siya sigurado kung nakapunta nga ba si Rene sa Harston. Nang ilarawan niya si Rene bilang isang babaeng may pilak na buhok, tiwala ang Demon Queen na matutulungan siya sa paghahanap. Napaisip si Mr. Devourer kung bakit siya tinutulungan ng isang tulad ng Demon Queen, isang pinuno ng Demon King's Castle. Mayabang na sumagot ang Demon Queen, hindi mahalaga kung nasaan ako. Saan man ako tumapak, iyon ang kaharian ko. At ang lahat ng demonyong nasa tabi ko ay aking mga sundalo. Kasabay ng kanyang pahayag, isang malakas na aura ng kasamaan ang lumabas mula sa kanya, na nagpapakita ng kanyang tunay na kapangyarihan. Na-curious si Mr. Devourer at tinanong, ang kakayahang utusan ng mga demonyo, ito ba ay isang natatanging abilidad ng lahi ng Demon King? Mataas ang noo na sumagot ang Demon Queen, syempre, kahit hindi ko pa ito nasusubukan, alam kong kaya kong gawin ang mga nagawa ng ama ko. Casual niyang nabanggit na ang Demon King's Castle, isang pamana mula sa kanyang ama, ay bahagyang nawasak, kaya naman malaya na siyang gumala sa labas. Medyo nahiya si Mr. Devourer at napakamot sa ulo, pasensya na sa pinsala. Ngunit walang pakialam ang Demon Queen. Wala akong pakialam sa kastilyo na yun. Ang mas nakakainis ay ang kaguluhang dinudulot ng mga tao. Habang naglalakad sila sa eskinita, tila unti-unting nabubuo ang kanilang di inaasahang pagkakaalyansa sa paghahanap kay Rene. Lingid sa kaalaman ni Mr. Devourer, hindi lang simpleng pagtulong ang dahilan ng Demon Queen, unti-unti siyang nahuhulog sa kanya. Sa loob ng isang tavern, sa gitna ng kasiyahan at maingay na usapan, umupo sina Mr. Devourer at ang Demon Queen Mel na may tigisang baso ng beer. Tahimik na pinagmasdan ni Mr. Devourer ang kanyang baso, iniisip ang sitwasyon, samantalang si Mel naman ay tila enjoy na enjoy sa kanyang inumin. Nagtaka si Mr. Devourer at nagtanong, bakit tayo nandito? Hindi ba dapat naghahanap tayo? Matapos lagukin ng beer at pauiran ang labi, ngumiti si Mel at sumagot, alam mo ba kung saan ang pinakamaraming impormasyon sa mga bayan ng tao? Dito sa mga tavern. Ipinaliwanag niya na ang mga pub ay sentro ng impormasyon, dito nagtitipon ang mga adventurer at mga lokal, nagpapalitan ng balita tungkol sa kung ano-anong bagay, chismis, sightings ng monsters, kagamitan, at mga plano sa raid. Ang sikreto rito, sabi ni Mel, ay marunong kang pumili ng tamang usapang papakinggan. Habang sinusubukang intindihin ni Mr. Devourer ang ibig niyang sabihin, napansin niya ang isang malaking board na puno ng mga flyer. Lumapit siya rito, at agad itong tinuro ni Mel. Yan ang listahan ng mga subjugation parties na kasalukuyang nasa mga dungeon. Ipinaliwanag niya na ang sistemang ito ay para maiwasan ang sabay-sabay na pagpasok ng maraming grupo sa iisang dungeon, dahil maaaring magdulot ito ng alitan sa hatian ng gantimpala. Habang pinoproseso ni Mr. Devourer ang impormasyong ito, napangisi siya sa katotohanang naglalagay ang mga tao ng sarili nila sa panganib para sa kasakiman. Kung hindi sila marunong magtulungan, mababa ang tsansang mabuhay nila, sabi ni Mel. Napasimangot si Mr. Devourer, mas mabuti para sa atin. Napataas ang kilay ni Mel at nagtanong, para sa atin. Nagsimulang pagpawisan si Mr. Devourer nang mapansing nagkamali siya sa kanyang sinabi. Inilapit ni Mel ang mukha niya sa kanya, tinatitigan siya ng matalim. Isang dungeon demon na malayang nakakalabas. Kakaiba yun. Bakit ikaw nagagawa mo yan, pero ako, bilang isang demon lord, ay nakakulong sa kastilyo ko? Nag-aalangan si Mr. Devourer na sumagot, masyadong komplikado, pwede bang wag na lang nating pag-usapan? Bagamat halatang marami siyang tinatago, napagpasyahan ni Mel na hindi na lang siya pilitin. Habang binabasa ni Mr. Devourer ang isang flyer sa message board, napansin niyang may nakasulat tungkol sa kanyang dungeon. Sa ginhawang naramdaman, napangiti siya nang makita niyang walang nakaschedule na subjugation party sa kasalukuyan. Ibig sabihin, may oras pa siya. Bigla namang lumapit si Mel at pabirong pinuna ang kanyang tangkad. Tingnan mo nga yan, Lord Swaldo. Ano bang nakasulat dyan? Medyo nairita si Mr. Devourer sa pang-aasar niya pero hinayaan na lang niya ito.
Kinuha niya ang flyer at inabot sa kanya. Kitang-kita ang tuwa ni Mel habang binabasa ang raid advertisement tungkol sa 7 Malevolent Dungeon Course of the Ancients. Nagulat si Mr. Devourer at nagtanong, alam mo ba ang dungeon na to? Agad niyang sinagot, syempre naman. At ipinaliwanag na ang dungeon na ito ay may pinagsamang lakas ng lahat ng dungeon, kaya kahit ang mga hanggal na tao ay hindi maiwasang humanga sa kapangyarihan nito. Sandali lang, sabi ni Mr. Devourer, pinapayagan ka bang kunin ito? Umupo si Mel na may malawak na ngiti at masayang sumigaw, ito ang pangarap ng bawat demonyo. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng 7 malevolent dungeons, ang core of the ancient ang pinakamalakas. At ang pinuno nito, ang Lord of Creation, God's Guardian, na nagpaparusa sa mga natatalo ng takot, ang pinakamataas sa lahat ng core monsters. Walang iba kundi si Lord Swallow mismo. Napakamot sa ulo si Mr. Devourer at naisip, hindi ba mas malapit ako sa isang landlord kaysa sa isang ruler? Isang taong palaging may problema sa mga makukulit na nakatira sa dungeon ko. Ipinagtapat din ni Mel na paborito niyang dungeon ang Core of the Ancient at gusto niyang maging mas malakas. Dahil kung lumakas ako, makikilala kita sa hinaharap. Pinawisan si Mr. Devourer, alam niyang magkasama na sila ngayon mismo. Hindi ba kamangha-mangha? Dagdag pa ni Mel. Isang kapangyarihang hindi basta malalapitan. Gusto kong maging katulad nito. Nagpatuloy siya, syempre, malakas din ang ama ko. Siya ang tunay na Demon King, ang nararapat sa trono, hindi katulad ko. Tumigil siya saglit at natawa. Ang problema lang, may mga tao na mas malakas pa sa kanya, kagaya nung batang bayani, ano nga ulit pangalan niya? Burn o kung anuman. Nanlaki ang mata ni Mr. Devourer, si Burn. Siya ba yung bayani na pumatay sa Demon King? Tumango si Mel. Napabuntong hininga si Mr. Devourer. Ayoko nang lumapit kay Burn. Dahil sa isip niya, siya mismo ang lumamon sa bayani na iyon. Habang nag-aantok, napahikab si Mel at inamin, ayoko ng buhay na puro pamamahala ng mga dungeon, kagaya ng tatay ko. Gusto ko lang na magawa ng mga demonyo ko ang sarili nilang dungeon. Kaya magpapalakas ako, hindi ba ang ganda noon? Napangiti si Mr. Devourer. Ang sarap maging bata. Bigla siyang binalot ng alaala. Matagal ng panahon, mas matagal pa kaysa sa matindaan niya, may isang yugto sa kanyang buhay kung saan siya ay puno ng sigla. Pinamunuan niya ang mga hukbo na sapat ang lakas upang sakupin ang mundo. Sinubukan niyang pag-aralan ang lahat ng kaalaman sa mundo, mas seryoso pa kaysa kanino man. Nakihalubilo siya sa mga tao, kahit patingin niya sa kanila ay mahihina. Naging emosyonal siya sa kanila. Ibinuhos niya ang lahat para sa kanila. Pero sa dulo ng lahat ng iyon, napagtanto niyang wala iyong halaga. Ngayon, ang tanging pangarap na lang niya ay matulog buong araw. Habang tahimik na nakaupo, bigla niyang napansin na si Mel ay tuluyan ng bumagsak sa lamesa, nakatulog dahil sa epekto ng alak, humihilik pa. Napaatras siya sa gulat. Totoo bang tulog ka na? Hindi siya sinagot ni Mel. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang paghilik nito sa gitna ng maingay na tavern. Sa di kalayuan, may narinig siyang dalawang lalaking nag-uusap. Isa na namang subjugation request. Tanong ng isa, sumagot ang kaibigan niya, oo, dumating kahapon, nakalimutan ko lang ilagay sa board. Ha, paano mo ilalagay ngayon ang kahapon pang quest? Ano ka ba, ilalagay ko na nga. Hintayin mo lang, habang busy si Mr. Devourer sa pagbuhat kay Mel at nagtatanong sa waiter kung saan ang mga kwarto, inilagay na ng lalaki ang papel sa message board. O ayan, tingnan nyo na lang. Napailing ang kasama niya, hindi mo na naman binago. Kung mahuli ka ng Empire's Inspectors, yari ka. Ha, binabago ko na nga, napatingin ang lahat sa bagong quest na nakapaskil. 7 Malevolent Dungeons Core of the Ancient. Isang underground limestone cave sa loob ng Grapnia Forest, malapit sa Hearthstone, sa kanlurang bahagi ng Empire. Babala, tanging mga kinikilalang may kakayahang sumugpo ng isang opisyal na Imperial S-rank o katumbas na dungeon ang maaaring pumasok. Mataas ang antas ng panganib. Ang Subjugation Party na kasali, for Subjugation Party na pinamumunuan ni Nim, may kabuuang 31 miyembro. Ang deadline, 72 oras mula sa petsa ng pagkakalabas ng quest. Kinabukasan, sa isang kwarto, dahan-daang iminulat ni Mel ang kanyang mga mata, hawak ang kanyang ulo. Og, ang sakit ng ulo ko. Naginat siya at napahikab. Gising ka na, tanong ni Mr. Devourer. Umiling si Mel. Wala akong maalala. Napabuntong hininga si Mr.
Devourer, alam ko na yon. Ngunit bigla siyang natamba sa lupa sa gulat. Anong problema mo? Tanong ni Mel. Nakakunot ang noo ni Mr. Devourer, namamalikmata ba ako, o bakit mukha kang bata? Nanlaki ang mata ni Mel at nauutol na sumigaw, hindi ako bata. Ano to? Rejuvenation? Tanong ni Mr. Devourer habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Pero sa halip na sumagot, sinuntok siya ni Mel ng sunod-sunod. Ang bastos mo, ang kapal ng mukha mo. Sino ba nagsabi sa'yo na bigla ka na lang magiging bata? Sigaw ni Mr. Devourer habang tinatakpan ang mukha niya. Nagulat lang ako at masakit to. Pero hindi pa rin tumigil si Mel sa pagbato ng suntok sa kanya. Hindi ako naging bata, okay. Napabuntong hininga si Mr. Devourer at tinakpan ang mukha. Sige na, tama na. Sa wakas, huminto si Mel at ipinaliwanag, ang hitsura ko kahapon. Version 2 ko yun para hindi ako maliitin ng mga mabababang uri ng tao. Pero ito ang tunay kong anyo, version 1. Napakunot ang noo ni Mr. Devourer, ibig mong sabihin, ang totoong anyo mo ay ang nasa harapan ko ngayon. Ngumiti si Mel, tama, at bakit ganyan ang mukha mo? Kumain ka ba ng midnight snack nang hindi ako sinasabihan? Napatingin lang sa kanya si Mr. Devourer, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Sumigaw si Mels at sinabi kay Mr. Devourer na ang transformation magic ay orihinal na isang uri ng magic na nagpapakita ng magiging anyo ng isang tao sa hinaharap. Ibig sabihin, kapag lumaki ako, magiging katulad ako ng splendid version ko. Sumagot si Mr. Devourer ng, okay, pero hindi pa rin siya nakontento si Mels. Naintindihan mo ba? Sigaw niya ulit. Oo na, sagot ni Mr. Devourer. Napangiwi si Mels. Walang puso yang sagot mo. Nagpalit ng usapan si Mr. Devourer, mukhang kailangan muna nating bumili ng bagong damit. Sumimangot si Mels, huwag mo akong tretuhin na parang bata. Sige na, sagot niya. Pero masama pa rin ang tingin ni Mels. Hindi kita patatawarin kung ganon. Samantala, sa Harston Aram household, may isang mahalagang pangyayari ang nagaganap. Isang subjugation party mula sa Liz, sa pangunguna ni Niim, ang dumating sa harap ng tarangkahan. Inihayag nila ang kanilang misyon, ang sugpuin ng Core of the Ancient. Sa loob naman ng mansion, sino ang nagpadala ng opisyal na mga papeles? May nagtanong. Sumagot ang butler, kahapon lang ito dumating, nakapangalan sa Third Eye Lord ng Harston, Earl Aethor. Napamura si Earl Aethor. Ang Third Eye, yang bulok na samahan na yan. Alam niyang ang Third Eye ay isang grupo sa ilalim ng direktang pamamahala ng Empire. Para makapasok sa isang B-rank dungeon o mas mataas pa, kailangang makakuha muna ng pahintulot mula sa Lord of the Territory. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi na pahintulot ang hinihingi nila. Para bang isang paunawa na lang ito, napaisip si Earl Aethor, dahil galing mismo sa Imperial Family ang utos, wala akong magagawa para palayasin sila. Huminga siya ng malalim at tinanong ang kanyang butler, sa tingin mo ba, kakayanin ng subjugation party na ito na talunin ang Core of the Ancient? Umiling ang butler. Aba, sa tingin ko rin, sagot ni Earl Aethor. Para sa isang subjugation party na may balak pasukin ang Core of the Ancient, sobrang hina nila. Bukod pa roon, hindi niya pa naririnig ang pangalan ng subjugation party leader na si Niim. Ano bang iniisip ng mga hanghang na yan sa Third Eye? Napaisip siya, kung gagalawin nila ang Core of the Ancient ng Bara-Bara, hindi ba teritoryo ko ang mapapahamak? Pinag-isipan niya kung tatawag na lang siya ng isang mas malakas na grupo para sa raid. Pero alam niyang kung gagawin niya iyon, kailangang mapagkakatiwalaan ang kukunin niyang subjugation party. Ngumiti ang butler, baka mas malapit lang sa inyo ang sagot, my lord. Napakunot ang noo ni Earl Aethor pero bigla siyang napangiti ng may maisip. Magic Tower Wing. Kung wing ang tutulong, posible nga. Naalala niya ang isang balita, kahit na mabilis ang paglakas ng isang A-rank Magic Tower, ang sumugod sa Core of the Ancient ay kahibangan. Pero kung totoo ang mga balibalita, may pag-asa silang magtagumpay. Ang tanging natitirang halimaw sa kanan ng daan, kung saan kahit ang Guardian ay natalo, ay ang boss monster na hinarap mismo ng Hero Burn Subjugation Party, si Swallow. Nagpasya siya, ipadala agad ang mensahe sa Magic Tower Wing. Sabihin mong personal akong nangangako ng malaking pabuya at katanyagan kung tatanggapin nila ang misyon. Nagutos siya sa kanyang butler. Sabihin mo sa kanila, sugpuin mo na ang Core of the Ancient kahit anong paraan ang gamitin nila. Biglang may sumigaw mula sa labas.
Hindi kayo pwedeng pumasok dyan. Pero bago pa makapagsalita si Earl Athor, bumukas ng malakas ang pintuan ng kanyang opisina. Natarante siya. Sino ka? Pumasok si Niim at walang pakundang ang nagtanong. Ikaw ba si Lord Athor? Pero sa halip na sumagot, tinanong din siya ni Earl Athor. Sino ka naman? Ngumiti si Niim. Ako si Niim. Seryoso siyang tumingin kay Earl Athor. Dahil hindi mo kami binuksan ng tarangkahan kahit na paulit-ulit kaming tumatawag, pumasok na lang kami. Nang inig si Earl Athor, bakit ka nandito nang walang abiso? Umupo si Niim sa harapan niya. Hindi mo ba natanggap ang opisyal na dokumento mula sa Imperial Family? May dahilan ba para hindi kami makapasok? Ramdam ni Earl Athor ang nakakatakot na killing intent mula kay Niim. Nanginginig siyang sumagot, wala. Biglang may sumingit na babae. Tama ba ako na kami ang mga bisita mo? At ano yung hitsura mo? Para kang sinapian. Nagkibit balikat ito at ngumiti. Bowler, ngumiti ka naman. Gusto kong kumain ng matamis. Maghanda ka ng tea, snacks, at chocolates. Napakuyom ng kamao si Earl Athor sa inis. Pero wala siyang nagawa kundi mag-utos sa butler niya. Bilis ang ihanda ang mga iyon. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Earl Athor si Niim. Bakit mo ako hinahanap? Ngumiti si Niim. Narito kami upang wasakin ang core of the ancient. Napanganga si Earl Athor. Isang araw pa lang mula nang dumating ang opisyal na papeles. Sobrang bilis mo namang kumilos. Kailan mo balak pumunta? Tanong niya. Sumagot si Niim. Plano naming pumunta ngayong araw, pero may nangyaring biglaan, kaya bukas na lang. Bukas? Nag-aalalang tanong ni Earl Athor. Hindi ba masyadong maaga? Mas mabuting magpahinga kayo ng husto bago sumugod. Nag-alok siya. Handa akong magbigay ng tuluyan at lahat ng kailangan ninyo. Magpahinga muna kayo rito. Pero tumanggi si Niim. Walang problema kahit hindi mo kami alalahanin. Pumunta lang kami rito upang bisitahin ang Magic Tower Wing bago kami umalis. Napatigil si Earl Athor. Bakit ka pupunta sa wing? May kakilala ka ba roon? Hindi naman dahil sa ganong kabutihang dahilan, sagot ni Niim. Pupunta ako doon para patayin silang lahat. Napalunok si Earl Athor at nauutol na nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Niim. Napakadali kasi ng eavesdropping sa teritoryong ganito kaina ang seguridad. Narinig namin ang lahat habang papunta. Kami rito. Nagpatuloy siya, plano mong ipasa ang subjugation sa Magic Tower, tama ba? Sa tingin mo ba basta-basta lang silang susuko? Pareho lang silang pumunta rito para sa subjugation, dagdag niya. Kaya mas mabuti nang alisin ang lahat ng posibleng sagabal. Nilingan niya si Earl Athor. At para sa'yo, makakabuti rin ito. Dahil sa pagitan ng wing at ng grupo namin, kung sino ang mas malakas, siya ang susugpo sa core of the ancient. Napayuko si Earl Athor. Pasensya na sa aking pagkukulang, hindi na ako tatawag ng ibang grupo. Simulan mo ang raid kahit kailan mo gusto. Habang kinukuha ni Niim ang isang piraso ng tinapay, tinanong niya si Earl Athor, sigurado ka ba? At kinagat ito. Nakakatuwa kang tingnan, Earl Athor. Samantala, sa core of the ancient boss dungeon, unti-unting nabuo ang mga bato at naging hugis tao. Mabilis na pinugutan ni Patrick ang mga ito ng ulo. Halos nandito na sila. Sa Lies, naglalakad sina Swallow at Mel sa kalye nang may makita si Swallow. Parang pamilyar to, naisip niya. Tinuro ni Mels ang isang direksyon. Dapat nandyan yun. Nilapitan ni Swallow ang isang guard. Gusto kong pumunta sa teleportation hub. Sumagot ang guard, kung yung hub ang tinutukoy mo, malayo pa yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Swallow. Ipinaliwanag ng guard, itong nasa harap niyo ay ang pasukan pa lang. Ang hub ay nasa kastilyo sa labas mismo ng Imperial Palace. Tumingin siya sa kanila. Ibig sabihin, 3 pader ng kastilyo pa ang kailangang daanan nyo. Napaisip si Swallow. Matagal ba yun? Sumagot ang guard, kung lalakarin nyo, aabutin kayo ng 1 linggo. Nagulat sila ni Mels. Napakunot noo ang guard. May problema ba? Napailing si Swallow. Huli na para hanapin si Rene sa bilis ng takbo ng oras. Tiyak, si Patrick ay aalis na ng bahay. Mahinang bulong ni Mels, gusto mo bang gamitin ko ang flying magic? Umiling si Swallow. Hindi pwede. Kung patuloy tayong gagamit ng mana, mahahanap tayo ng mga tao. Napahinga siya ng malalim. Kung magpapakawala ako ng mana, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Biglang may isang matandang lumapit sa kanila. Mukhang may problema kayo. Humingi ito ng paumanhin. Pasensya na, hindi sinasadyang marinig ang usapan nyo.
Naghanap ba kayo ng paraan para makapunta sa hub? Tumango si Mels. Tama, sino ka? Ngumiti ang matanda. Ako si Flying Coachman Belver. Naningkit ang mata ni Mels. Anong ibig mong sabihin na Flying Coachman? Itinuro ni Belver ang isang bagay na may mga pakpak sa gilid. Ito ang pang-apat na henerasyong homunculus, itinapon matapos ang nabigong proyekto ng Empire para lumikha ng isang artificial angel. Napangiwi si Mels. Nakakadiri yan. Ngunit nagpatuloy si Belver. Malakas ito, sumusunod sa utos, at kayang lumipad. Kung ganun, bakit itinapon? Tanong ni Swallow. Dahil hindi nito nawasak ang simbahan, ang orihinal na layunin nito. Nag-isip si Mels. Ibig sabihin, tapos na ang homunculus experimentation ng mga tao. Umiling si Belver. Hindi kailanman titigil ang Empire sa paghahanap ng kapangyarihan. May mga bali-balita pa nga na may malawakang paggawa ng home-aid sa isang lihim na lugar. Nagtaas ng kilay si Swallow. Hindi ba dati ginagamitan niya ng malalaking flask? Tumango si Belver. Ang ganyang pamamaraan ay ginamit pa noong unang henerasyon, 150 taon na ang nakakalipas. Napaisip si Swallow, ganun na ba katagal mula nang ipanganak si Renee? Samampa si Mel sa carriage. Mukhang matibay naman to. Tumingin siya kay Belver. Hindi ka naman siguro nagsisinungaling. Gaano katagal bago makarating sa hub? Sumagot si Belver. 3 oras ang biyahe, tapos 1 oras ang inspection sa bawat kastilyo. Kaya sa kabuuan, 4 na oras. Tinanong siya ni Swallow, magkano ang pamasahe? Ngumiti si Belver, para sa inyong dalawa, 8 ounces ng ginto. Napatulala silang dalawa. Alam nilang 8 ounces ng ginto ay katumbas ng 800 ounces ng pilak, 100 times ang presyo kumpara sa kanilang tinuluyang tavern kahapon. Napayuko si Mels. Pasensya na, wala akong ganyang kalaking pera. Napailing si Swallow. Mukha ba akong may ganyan? Biglang may narinig siyang kumakalusko sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, isang sulat. Binasa niya ito. Sa hinaharap, magpapasalamat ka rin sa akin, clumsy boss. Kasama ng sulat, may laman itong mga gintong barya. Maya-maya, nakasakay na sila sa lumilipad na homunculus. Tumawag si Mels. Hoy, Swallow. Napatingin siya. Ano na naman? Nagtanong si Mels. Saan mo nakuha ang ganyang karaming pera? Naginat si Swallow at sumagot ng walang gana. Isang kakilala ko sa dungeon. Mukhang lihim niya akong binigyan. Napanganga si Mels. Ngayon ko lang naisip, hindi ka ba isang halimaw mula sa dungeon? Paano mo nagagawang gumala ng malaya? Tumawa si Swallow. Sapat na bang sagot ang, na-kick out ako? Naningkit ang mata ni Mels. Ibig sabihin ba, yung hinahanap mong kakilala ay isa ring na-kick out? Tumango si Swallow. Parang ganun. Biglang napabuntong hininga si Mels. Inggit ako. Kahit wala ka na sa dungeon, iniisip mo pa rin siya, gusto ko rin ng ganun. Isang kasama na kahit anong mangyari, maalala ko pa rin. Isang buhay kung saan may nag-aalaga sa akin, at may inaalagaan din ako. Tumahimik si Swallow at tinanong siya, ganun ba? Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.